Hey, good morning to all of you. Welcome to our Sunday service. Um, Before we start, I would like you all to please bow down your head, close your eyes, and let's have our opening prayer for this Sunday. Okay. Father, indeed, we are really thankful again for this day that you have given to us. Thank you for all the blessings that you have showered upon us. We dedicate all things to you. We really admire all the blessings that you have showered, all the uh, everything that you have given to us. Thank you for the safe keeping that you have bestowed upon us, even though we are at home. Pray, O Lord, that you will be with us. We pray that you will be in our presence, O Lord, and help us to dedicate our heart for this service. May you please also guide us with this, with our, along with our worship team, O Lord. Pray, Lord, that you will be guiding each talent that they have, and so we dedicate all things to you. In Christ our Lord, in Jesus' name we pray. Before me, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in me if you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees I will fall? Will I sing hallelujah? Will I able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees I will fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or my ear will be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can
only imagine, and all I would do is forever, forever worship you. Can only imagine, can only imagine. Only imagine. Nothing I want that your love doesn't offer. Nothing I've done that your grace won't cover. It's not over till you say so. You are faithful, God, you're faithful. The cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. Never make a promise you don't keep. Your love won't give up on me. Calling me back to the place where I started. Lost my way, but I'm not forgotten. It's not over till you say so. You are faithful, God, you're faithful. The cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. Never make a promise you don't keep. Your love won't give up on me. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. The cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. Never make a promise you don't keep. Your love won't give up on me. Your love won't give up on me. Father, we really thank you for all the things that you have given to us. We admire all things that you have created them to us. Father, I pray, O Lord, that this message that you, our great Master, will be sharing upon us will touch many lives, Lord. We dedicate all the things to you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning po sa bawat isa, mga kapatid. Ngayon po ay araw na naman ng linggo at nararapat lamang na
Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa dakilang Diyos na siyang patuloy na gumagabay at nagpapala sa bawat isa. Kaya sa umagang ito, akin po kayong inaanyayahan na samahan ako sa panalangin, sa pagpupuri at sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo, kami pong lahat ay sama-sama na nagbibigay ng aming papuri, pasasalamat, pagdakila sa inyong banal na pangalan, sa iyong patuloy na paggabay, patuloy na pagpapala, patuloy na pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po sa oras na ito, O Diyos, tanggapin mo po ang aming pagbibigay luwalhati sa inyong banal na pangalan. At dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pagharian at ang kalooban mo ang patuloy na masunod sa aming mga buhay. Hinihiling po namin, samahan mo kami ng inyong Espiritu Santo at siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at kaaliwan, kagalingan, at tagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung napansin po ninyo mga kapatid, tayo po ay 4 na buwan na naka-community quarantine. At alam ko, bawat isa sa atin ay nakakaramdam na ng panghihina. Yung iba sa atin ay napapagod, maaaring nanlulupaypay at naiinip na kung ano ang maaaring mangyari pa sa atin sa hinaharap. Kaya sa umagang ito mga kapatid, dalangin ko sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Kaya nga po yung aking ibabahagi sa inyo, ang pamagat nito, o title nito ay Sustaining Strength from the Sovereign God. Ang dalangin ko sa Panginoon sa araw na ito ay patuloy nating masumpungan yung tinatawag na sustaining strength nang gagaling sa ating Sovereign God. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 40 verse 28 to 31. Basahin po natin sa New Living Translation. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of His understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fail. And young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not faint. Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita. To be honest, brothers and sisters, ako mismo ay nakakaramdam ng pagod. Dumarating din po ako sa panahon na ako may panghihina sa aking buhay. May mga panahon na parang gusto ko nang sumuko. O kaya ihinto na itong aking ginagawa na araw-araw na pagbo-broadcast o pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil nga po sa kapaguran at sa panahon na minsan ay may mga problema rin na dumarating sa aking buhay na ako mismo ay nanghihina. Subalit, meron po akong isang discovery na kung saan gusto kong ibahagi sa bawat isa sa inyo na nasumpungan ko kung saan ako kinakailangang humugot ng lakas upang maipagpatuloy ko yung tungkulin na iniatang sa akin ng ating Panginoon. At yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito, mga kapatid. Ang dalangin ko sa Panginoon, maranasan nating lahat yung sustaining strength na nanggagaling from our sovereign God. So, sa ating talata na binasa, ito'y sulat ni Isaiah na kung saan marami po sa mga Israelita during that time ay nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, lalong-lalo na nung sila po ay na-exile sa iba't ibang mga lugar.
At dahil sa kanilang mga pagsuway, sila ay dinisiplina ng Panginoon na kung saan sila po ay napatapon o na-exile sa iba't ibang mga lugar. At dito po, kinomfort ng Panginoon ang mga mananampalataya mula sa mga sulat ni Isaiah. At dito po natin makikita mga kapatid, kung papansinin po natin, nagkaroon po ng paghahalintulad o contrast kung paano yung mga kabataan ikinontras sa ating Panginoon Diyos. So, dito po makikita natin mga kapatid na sabi niya, yung mga kabataan, they grow weary. Okay? Even youths become weak and tired. Totoo naman po. So, kung mapapansin po ninyo, yung mga kabataan, di ba sila po ay sumisimbolo ng kasiglahan, sumisimbolo ng kalakasan, sumisimbolo ng pagiging energetic and passionate na mga tao. Pero alam nyo, kahit na itong mga kabataang ito, sila po ay energetic and passionate, dumarating din po sila na sila'y nanghihina. Alam nyo po, lalo na sa mga panahong ito, sila po ang greatly affected na manghina dahil nga po sa nangyayari sa kanilang buhay na kung saan hindi sila sanay sa mga ganitong hamon ng buhay na kung saan merong malaking transition na nangyari sa kanilang mga buhay. Yung aking pong mga anak, for example, okay, sila po yung mga nagre-review for board exam, and yet, dahil sa pangyayaring ito, na-disrupt po yung kanilang momentum at yun nga po, may mga pagbabago sa kanilang pag-aaral at may mga pagbabago sa kanilang pagte-take ng board exam. Kaya nga po, sa umagang ito, naniniwala ko, even yung mga kabataan natin ay napapagod. Mga kabataan natin ay nangihina, na kinakailangan din nila ng kalakasan. Bagamat bilang mga kabataan, sila nga po ay sumisimbolo ng kalakasan, sumisimbolo ng hindi lang ng kalakasan, kung hindi andun yung kanilang energy, yung kanilang passion, yung kanilang enthusiasm, subalit lahat ng ito ay maaring nawawala o nababawasan sa mga panahong ito. So youth grows tired and fall in exhaustion. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. So napapagod din sila. Dumarating din sila sa punto na parang kinakapos na rin sila kung paano nila masusustain yung kanilang mga buhay. Kaya nga po, I believe itong mensaheng ito ay para sa mga kabataan na nangihina, pero hindi lang para sa mga kabataan, para din sa mga nakatatanda na dumarating sa panahon na sila po ay may panghihina at napapagod at kung minsan nga po ay nandun na sa panahon na malapit na siyang sumuko sa kanyang buhay. Kaya I think ito pong mensaheng ito ay very appropriate sa panahon natin ngayon sa umagang ito. Kaya nga po, paano ba pinalakas ni Isaiah ang mga mananampalataya na dumadaan ng iba't ibang mga pagsubok? So dito, makikita po natin sa verse 28, yung hamon ni Isaiah, na kung saan sabi niya, Have you never heard? Have you never understood? So, meron tayong kinakailangan na marinig. Meron tayong kinakailangan na maintindihan, mga kapatid. Ano yung kinakailangan nating marinig? At ano yung kinakailangan nating maintindihan bilang mga mananampalataya? Sa gayon, patuloy tayong mapalakas ng ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahong ito. So, mapapansin po natin, sabi rito, The Lord is the everlasting God, the Creator of all the earth. So, dito makikita natin, mga kapatid, ipinakikita ni Isaiah about the names of God, the God in whom we should put our trust. Sino ba ang Diyos? Who God is? At ang pahayag ni Isaiah na dapat nating marinig at dapat nating maintindihan, God is everlasting. Okay? God is everlasting. He is the
everlasting God. This name identifies God as the eternal God. Okay? Eternal God. Sa original language, Elohim Olam. Meaning, He is the eternal God. Okay? So, as far as God is concerned, mga kapatid, He is the God of eternity. Meaning, siya yung Diyos, He is the Alpha and the Omega. Okay? The beginning and the end. Kung meron mang paglalarawan ng Biblia, dito pinakikita na ang Diyos ay walang katapusan. Wala siyang hangganan. Ibig sabihin, as far as God is concerned, wala siyang limitasyon, mga kapatid. So, hindi mo kayang sukatin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan. He is limitless in terms of His character, in His power, in His glory. Dahil nga po, He is the everlasting God. And no one else. Siya lamang po ang Diyos na sabi nga rito ay walang hanggang Diyos. Can you imagine? As far as our God is concerned, siya ay walang hanggang Diyos. In other words, limitless or unlimited God. Meaning, hindi mo kayang sukatin yung kanyang kakayahan, yung kanyang kaluwalhatian, at yung kanyang kapangyarihan. Yung kanyang katangian po ay, it is beyond our human measurement and beyond our human understanding because God is the everlasting God. At yun po yung dapat nating marinig sa panahong ito, kung sino ang Diyos. At siya po ang dapat nating maintindihan kung sino ba siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang po siya the everlasting God. He is also the Creator God. Sabi rito, no, basahin natin muli. The Lord is the everlasting God, the Creator of all the earth. So, siya ang lumikha sa lahat. Kaya nga po mga kapatid, napaka-sarap po na balikan natin at muli nating pagtibayin sa puso natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. He is the Creator God. So buksan po natin sa verse 25 and 26 para lalo nating ma-appreciate yung sinasabi rito ng banal na kasulatan kung sino siya. Sabi sa verse 25, "To whom will you compare me? Who is my equal?" Asked the Holy One. Meron bang makakapantay sa Kanya? Meron pa bang hihigit sa Kanya? He is the everlasting God. He is the Creator of all the earth. Kaya nga ang tanong dito, to whom will you compare me? Who is my equal? Who is my rival? Meron pa bang papantay sa Kanya? So lagi po nating pagtibayin sa ating mga puso at isipan kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi rito, He brings them out like an army, one after another, calling each by its name because of His great power and incomparable strength. Not a single one is missing. Can you imagine? Meron siyang great power and incomparable strength. As far as our God is concerned, okay? He is the everlasting God. He is the Creator of all things. At meron siyang kapangyarihan at meron siyang walang maipapantay na kalakasan. Incomparable strength. Yun po ang sabi sa verse 26. Kaya nga po, mga kapatid, as far as our God, whom we put our trust, kung iisipin po natin, mga kapatid, there is no too big, too bad, too long, too hard, or too difficult
for Him. Ulitin ko po, dahil siya yung everlasting God at siya po yung creator of all things na kung saan He possess great power and incomparable strength ayon sa verse 26. Sa makatuwid, ang Diyos natin na sinasamba mga kapatid, there is no too big, too bad, too long, too hard, or too difficult for Him. Basahin po natin mula verse 12 and verse 14. Dito pa rin po sa chapter 14 ng Book of Isaiah. Sabi dito sa verse 12, at ganito po yung pahayag ng salita ng Diyos kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Who else has held the oceans in His hand? Meron po ba kayong alam na ayon nga rito sa verse 12 ay sino ang tumatakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit at sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang sa mga bundok, sa mga timbangan at ang mga burol sa timbangan? Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang tagapayo ay nagturo sa Kanya? Kanino siya humihingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa Kanya sa landas ng katarungan? Meron po ba? Ang sagot po ron, no one. Wala po. Who else has held the oceans in His hand? Who has measured off the heavens with His fingers? Who else knows the way of the earth or has weighed the mountains and the hills on a scale? The answer is no one except the God who created everything. The God who is an everlasting God. Siya lamang po mga kapatid. So dito, ipinakikita po sa atin ng banal na kasulatan. Ito po yung mga katotohanan na dapat nating marinig, lalo na sa panahon natin ngayon. At ito rin yung katotohanan na kinakailangan nating maintindihan, mga kapatid, kung sino ang Diyos sa buhay natin sa umagang ito. Kaya nga, dito po, hindi lang po ipinakilala ni Isaiah about the names of God na God is the everlasting God and God is the creator God. Kung hindi, pinakilala din po ni Isaiah the nature of God. Not only the names of God, but also the nature of God. So dito makikita natin, sabi rito, He does not faint. He does not grow weary. He possesses all knowledge, and He can give them strength. Yun po ang sabi rito sa Isaiah chapter 40, na kung saan, as far as our God is concerned, sabi rito, He never grows weak or weary. Okay? So, hindi siya napapagod. Hindi siya nangihina. Hindi niya nararanasan yung kapaguran. Okay? Hindi katulad ng mga kabataan, sabi ko nga sa inyo, ang mga kabataan, sila'y nakakaramdam ng kapaguran. Pero ang Diyos, hindi siya nakakaramdam ng kapaguran. He does not grow weary. He never grows tired from His labors. Tayo po lalo na pag tayo nagkakaedad, katulad ko. Madali na tayo napapagod. Pero ang Diyos, hindi siya napapagod. Kahit na marami siyang ginagawa sa araw-araw at marami siyang inaasikaso sa buong mundo, sa buong sanlilikha. Pero hindi siya napapagod. Yun ang isa sa katangian ng Diyos. And He possesses all knowledge. Meaning, yung kanyang kaalaman o yung kanyang karunungan is beyond our human comprehension. Okay? Sabi rito sa verse 28, He never grows weak or weary. No one can measure the depths of His understanding. Wala sino man sa atin ang makasusukat sa kaalaman ng Diyos. He's the all-knowing God. Kaya nga, sabi ron sa verse 12 and 4 to 14,
Sino ba yung pwedeng maging counselor ng Diyos? Sabi rito sa 12, sa verse 14, has the Lord ever needed anyone's advice? Okay. Does He need instructions about what is good? Did someone teach Him what is right and show Him the path of justice? Ang sagot po ron, no one. Kasi nga po, si Lord, He possess all knowledge and His knowledge is beyond our human comprehension. Kaya nga po mga kapatid, dahil sa katangian ng Diyos, He is able to strengthen those who are weak. Sabi po rito sa verse 29, He gives power to the weak and strength to the powerless. Kinakailangan lamang po nating i-acknowledge mga kapatid na tayo ay nangihina. Tayo ay kinakailangan ng kalakasan. Kailangan lamang po nating i-admit sa Diyos yung ating tunay na kalagayan na kuminsan aminin natin na tayo'y mahina, tayo'y kailangan ng kalakasan. At maaasahan po natin na ang Diyos natin ay kikilos sa ating mga buhay. So sabi ko nga sa inyo, merong point of comparison dito. Okay. Kinontrast niya yung mga youth. Yung youth grows weary, grows tired, and youth stumble badly. They fall in exhaustion. Subalit ang Diyos, okay? Subalit ang Diyos, the Creator God, the everlasting God, He does not grow weary. He does not fall exhausted. And He possesses all knowledge. And He can give strength to those who are weak and powerless. It's very comforting mga kapatid na yung kalakasan na kailangan natin ay masusumpungan lamang natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, dito po makikita natin na si Lord yung source of strength. Kung kailangan mo ng kalakasan, wala kang ibang lalapitan at wala kang dapat na puntahan. Pumunta ka dun sa source of strength. Siya yung Diyos na nagsusustain ng buhay natin. Siya rin yung Diyos na nagsusustain ng kalakasan natin. At siya rin po yung nagsusustain ng lahat ng kanyang nilikha dito sa mundong ibabaw na ito. He is the one who sustained the whole universe and we are part of that universe na kung saan bahagi tayo sa kanyang nilikha. Kaya kinakailangan tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya. Sapagkat siya po ang Diyos. He is the sovereign Lord who gives sustaining strength to those who are weak and powerless. To those who are weary and weak and powerless. Siya po ang pinanggagalingan ng ating kalakasan. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid, ito yung hamon sa atin ng salita ng Diyos. Kung nararamdaman ninyo, kayo'y nangihina, nanlulupaypay, napapagod, kailangan nyo ng kalakasan, isa lang po ang inyong dapat gawin, mga kapatid. Sabi rito sa ating banal na kasulatan, verse 31, at yun po yung isa sa key verse na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Sabi rito, but those who hope or trust in the Lord will find new strength. Okay? Sa New American Standard Version, sabi, yet those who wait for the Lord will gain new strength. So, those who wait or those who hope, kasi po yung salitang wait, the word wait, okay? The word wait has the idea of looking to
or hoping in. So we must have an expectant and confident trust in Him. Kaya kailangan magtiwala tayo sa Panginoon, umasa tayo sa Panginoon dahil siya nga po yung source. Siya yung pinanggagalingan ng ating kalakasan. Kaya sa Kanya ka tumingin, sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala at wala ng iba. Siya lamang po yung pinanggagalingan ng kalakasan ng bawat isa sa atin. Kung tayo man ay may panghihina, kung tayo man po ay napapagod, kung tayo man po ay kinakailangan natin ng kalakasan, wala po iba tayong dapat pinagtitiwalaan kung di siya dahil siya po ang source, is the sovereign God, na source ng strength at nagsusustain ng strength sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung mapapansin po ninyo, sabi rito, yet those who wait for the Lord will gain new strength. Sa ibang translation, those who wait for the Lord will renew their strength. Gusto niyo po bang ma-renew ang inyong kalakasan? O gusto niyo po bang maka-gain ng new strength sa inyong buhay bilang isang mananampalataya? Sa Diyos po tayo kumuha ng lakas. Sa Diyos po tayo umasa. Sa Diyos tayo tumingin. Wala tayong ibang pwedeng pagkuhanan ng kalakasan kung hindi sa Kanya. Alam niyo, minsan, naghahanap tayo ng kalakasan, ng encouragement sa asawa natin. Pero minsan, hindi ka makatanggap ng encouragement sa mga sa misis natin o sa asawa mong lalaki. Kasi sila mismo discouraged. Sila mismo pagod na. Sila mismo may panghihina. O kaya sa mga anak mo. Okay. Paano ko pati yung mga anak mo? Lito, lupay pa, pagod na rin at nakikita mo yung kanilang pagkakapaguran. O kaya dun sa pastor mo. Paano ko yung pastor mo mismo ay affected na at nakikita mo siya mismo, down na ang kanyang spirit. Alam niyo mga kapatid, walang ibang makapagbibigay sa atin ng kalakasan kung di ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi dito, those who wait for the Lord will gain new strength. Those who hope in the Lord will renew their strength. Siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan na kailangan ng bawat isa sa atin. So siya po yung nangako, no? Na bibigyan niya tayo ng panibagong kalakasan kung tayo ay patuloy na magtitiwala at aasa sa Kanya. So, maliwanag po na wala tayong panggagalingan ng kalakasan, lalong-lalo na sa panahong ito, maliban sa ating Panginoong Diyos. To our sovereign Lord, He is the everlasting God. He is the Creator God. He is the all-powerful God na kung saan siya yung maaaring magbigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Pansinin po natin mga kapatid, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya at ang pangako niya, we will find new strength. So dito makikita po natin kung saan inihalin tulad po tayo sa isang agila. So like an eagle, we will soar high on wings like eagles. Okay. We will soar high or fly high like an eagles when we put our trust, when we put our hope in the Lord. So gumamit po ng paghahalin tulad sa agila. So alam niyo po ba ang agila na kung saan, of course, dahil sa laki ng kanyang pakpak, ay nakakalipad siya ng high altitude na kung saan he could fly very high. Alam niyo po ba kapag may bagyo, mga kapatid, ang ginagawa po ng agila, hindi po siya hindi siya dumadapo sa anumang lugar na kung saan maaari siyang magpahinga. Sa halip, kapag meron daw pong malaking bagyo, ang ginagawa po ng isang agila,
Siya'y lumilipad ng napakataas na mataas na kung saan halos hindi maabot ng bagyo na dumadaan. In other words, he's breaking the grip of gravity, rising higher until he's able to soar high above the storm. Yun po ang ginagawa ng isang agila. At meron pa po akong isang na-discover, mga kapatid. Ang isang agila, mga kapatid, napakaganda po yung analogy na binanggit dito, na inihalin tulad ang isang taong nagtitiwala sa Diyos at umaasa sa Diyos ay tulad ng isang agila na kung saan siya'y lilipad ng napakataas. Alam niyo po ba ang isang agila na kung saan ang isa daw agila ay umaabot sa 100 taon? 100 years old. So mas matagal pa sa isang tao ang itinatagal ng lifespan ng isang agila. Pero ano bang sekreto ng isang agila kung bakit siya nakakasurvive for 100 years? Alam niyo po ba ng isang agila, every 10 years, okay, siya po ay nagpapalit ng balahibo. Okay. Every 10 years, nagpapalit siya ng balahibo. So, paano po ang ginagawa ng isang agila kapag yung kanyang mga balahibo ay kinakailangan ng mapalitan? So, ito raw pong agila, kapag kailangan na magpalit ng bagong balahibo, siya lilipad ng napakataas. Okay? Na kung saan halos tirik yung araw, na parang papainitin niya ng gusto yung kanyang mga balahibo. Hanggang sa talagang napakainit na itatapat niya sa sikat ng araw. At kapag mainit na yung kanyang mga balahibo dahil sa sikat ng araw, siya po ay biglang magdadive sa tubig. At pagkatapos niyang magdive sa tubig, siya po ay lilipad muli at mananatili sa kanyang pugad, kung saan siya nananatili, yung pinakatahanan niya. At pagkatapos po, mga kapatid, ang isang agila ay isa-isa niyang bubunutin yung kanyang mga balahibo hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang balahibo sa kanyang katawan. At aantayin niya yung panibagong balahibo na lalabas sa kanyang katawan. Kaya nga dito, napakaganda po ng larawan na ipinakikita ng banal na kasulatan na kung saan. Kaya nga sabi rito, those who wait for the Lord. Katulad ng isang agila, kinakailangan antayin niya yung bagong balahibo. Sapagkat yung bagong balahibo na yun ang magbibigay sa kanya ng panibagong kalakasan upang makasurvive siya for the next 10 years. At yun nga po ang kanyang ginagawa, every 10 years, ginagawa niya yon upang makaregain siya ng panibagong kalakasan sa kanyang mga buhay. Di ba napakaganda po nung analogy na yon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sana tayo rin, mga kapatid, no? Matuto tayong mag-antay na kung saan daanan natin yung mga hirap na dinadaan natin at mag-antay tayo kung kailan i-renew, i-regain ni Lord yung ating bagong kalakasan. Kaya nga dito, mga kapatid, sabi rito, there are times sa buhay natin na parang wala nang natitira ng ating kalakasan. And there are times we feel defeated and unable to rise above the circumstances. Naranasan niyo po ba yun sa buhay niyo na parang na-overwhelm na kayo ng inyong problema? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa buhay ng isang mananampalataya, if you wait upon the Lord, if you hope in the Lord, you will regain new strength kung saan God will enable you to soar high like an eagle para ma-overcome mo. You will going to rise above the storms sa iyong buhay. Katulad ng isang agila. Kaya nga sabi dito, they will mount up with wings like eagles. So, nga po, ang Diyos natin, bibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin anuman yung mga problema, anuman yung mga difficulties natin sa buhay. Kaya nga po,
Dumating na ba kayo sa punto ng inyong buhay na parang nauubusan na kayo ng pag-asa? At sa tingin nyo, yung problema nyo na kinakaharap ay parang wala ng solusyon? Mga kapatid, isang katotohanan ang dapat nating maintindihan. Ang Diyos po ay nagbibigay kalakasan doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya at doon sa mga taong sa Kanya umaasa. So dito, inihalin tulad sa paglipad ng isang agila, ang isang taong may pagtitiwala at pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa po, binanggit dito, hindi lang kayo katulad ng isang agila. Sabi dito, they will run and not grow weary. They will run and not grow weary. So the Lord here promises to give you the strength you need to be able to surmount your storms and fly high above them through His grace. And they will run and not grow tired. So, ibig sabihin ng run, di ba? You will going to walk faster kasi you are running. So, dito makikita mo kahit ikaw ay tumatakbo, hindi ka mapapagod. Okay? And you will not grow weary as you run. Sa buhay na ito, mga kapatid, makikita natin yung illustration na ginamit dito. Kahit tumatakbo ka, di ba yung pagtakbo ay nakakapagod, pero kahit tumatakbo ka, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ka mapapagod. Ngayon, ikatlong paghahalin tulad dito ay isang taong naglalakad. Sabi dito, they will walk and not faint. So dito makikita natin may tatlong parang stages eh. May mga tao na parang naglalakad lang. Pero hindi sila manghihina kasi naglalakad lang sila. Meron namang mga tao, gusto nila mabilis, tumatakbo sila. Pero kahit na tumatakbo ka, hindi ka papapagod. At meron namang mga tao na parang they are flying high like an eagle. So dito makikita natin yung tatlong picture na ipinakikita rito. That those who wait upon the Lord and those who hope upon the Lord will regain new strength. Like an eagle who fly high. Like a runner who run faster. And like the one who will walk and not faint. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga po sa gabing ito, sa umagang ito mga kapatid, siguro i-direct natin ang ating mga buhay kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Siya yung pinanggagalingan ng ating kalakasan. Siya yung Diyos na nakakaalam ng ating kalagayan. He is aware of our situation in life. Okay? He is aware na nasa dulo ka na ng PC mo o kaya ikaw ay aware siya na napapagod ka na o pinanghihinaan ka ng loob at aware siya na kailangan mo ng kalakasan. And the good thing is, God is able na kung saan meron siyang kakayahan to give you strength. To give you enough strength in order for us to continue kung ano man yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So God is aware and God is able to do far more beyond what we could ask or imagine. Kaya nga po sa umagang ito mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Siya po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kalakasan at tunay na pinanggagalingan ng ating sigla bilang isang mananampalataya. Kaya nga po, sa umagang ito mga kapatid, yung imbitasyon ng Panginoon na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya, still applicable sa buhay ng bawat isa sa atin. So, nais ko pong balikan yung sinasabi ng Panginoon sa Book of Matthew, chapter 11. No? Ganito po yung sinasabi sa Book of Matthew, chapter 11, verse 28. Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, ito po yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nanlulupaypay.
at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kung kayo po ang isa sa mga tinutukoy ng ating Panginoon na nanlulupaypay, lubhang nabibigatan, ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo magtiwala, sapagkat siya po ang pinanggagalingan ng kapahingahan. Siya rin ang pinanggagalingan ng ating kalakasan. Kaya nga po, patuloy tayong dumulog sa Kanya, lumapit sa Kanya, sa panalangin, patuloy tayong magbulay-bulay ng Kanyang salita, at patuloy nating pagtibayin ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahong ito, mga kapatid. Napakahalaga na tayo ay malapit sa Panginoon at kilala natin ang Panginoon at patuloy nating nararanasan ang Kanyang kalakasan, kapangyarihan, upang tayo magkaroon ng kapahingahan at ma-regain natin yung ating kalakasan, dahil kailangan nating maging malakas sa panahong ito, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, aking pong inaanyahan ang bawat isa na lumapit tayo sa Kanya sa panalangin upang magkaroon tayo ng sustaining strength na nanggagaling from our sovereign God. Let's pray. Dakilang Ama na nasa langit, inaamin po namin. Kami po'y nahahapo, napapagod, nangihina, at nangangailangan ng iyong kalakasan. Salamat po sa iyong comforting word na kung saan ang sabi mo, those who wait and those who hope in the Lord will regain new strength. Panginoon, natutuhan namin sa umagang ito na Ikaw ang Diyos na walang hanggan. You are the everlasting God. And you are the all-powerful God wherein Ikaw ang Creator and the Sustainer of all created things. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa inyo at dumudulog sa inyo. Abutin mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami, O Diyos, sa oras na ito. Ipadama mo, Panginoon, ang inyong banal na presensya. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa amin ang iyong kaluwalhatian na maranasan ka ng bawat isa sa amin. Panginoon, we need you. At naniniwala kami, Panginoon, you are very generous and willing to give us strength that we needed, O Lord, so that patuloy kaming makapaglingkod sa inyo at magampanan namin ang aming mga tungkulin at magawa namin ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya nga po, Diyos, sa mga oras na ito, sa mga kasama namin na nangihina, nalulupaypay, at nangangailangan ng kalakasan, sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo, ipadama mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at maranasan niya ang iyong kaluwalhatian sa kanilang mga buhay. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. So magandang umaga po, mga kapatid, at nawa po ay maramdaman ninyo at maranasan ninyo sa inyong buhay ang kalakasan na nanggagaling sa ating sovereign God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ingatan at pagpalain kayo ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat.